You are the vine, I am the branch. Draw me near, in you I stand. Every breath, my life depends on your grace that never ends. Teach my heart. Na nandyan siya kasama natin, ang lahat ng bagay ay may kalagyan. At sa isang awitin niya, yung By your spirit let me know. Abide in me and I in you. Make me strong, make me new. Every step I won't let go. tayo'y patuloy na magkakapit sa Diyos. Hindi tayo ang puno, tayo ay mga branches lamang. Siguro magtataka tayo at nagtatanong, bakit nga ba na mayroon naman tayong rito na prepared sa ating simbahan para sa linggong ito? Anong nangyayari? Bakit binago? At ito din po ang reaksyon. Kahapon nung natanggap ko yung text na, Father, kailangan yung mga rito natin, mga pagbasa natin, ay iugnay natin sa pagdiriwang na ito, ating pangalaga ng ating ng sangnilikha. At siguro masasabi natin na oo nga, siguro dahil sa mga pangyayari sa ating kasalukuyang panahon, itong napakasentrong issue, pag umuulan, matinding baha, anong nangyayari dito? Bakit naman? Bakit nangyayari ito? Siguro alam na natin sa mga news, no? Matinding baha dahil yun nga, yung mga palayan ng ating mga kapatid na mga farmers o mga magsasaka ay ginagawa ng subdivision. Pag umulan, ang daloy ng tubig instead na papupunta doon sa palayan ay nagiging mga subdivision na iba na ang dinadaluyan. O ba kaya ang iba din po dahil yung mga lupain din ginagawa ng mga golf course, yung mga pinuputol na yung mga puno at pinama-absorb yung tubig doon sa mga lupain na nung una ay napakaganda, no, mapuno. Ngayon wala na, ay talagang pumupunta na, iba na ang dinadaluyan. At siguro masasabi din po natin dahil siguro sa ozone layer, yung climate change natin. At masasabi naman natin sa mga eksperto, nasisira na talaga yung ozone layer natin at hindi natin mag-pinpoint yung mga daliri natin sa iba. Kundi, titingnan muna natin yung mga sarili natin. Anong partisipasyon ko dito sa pagkasira ng ating ozone layer, ng climate change natin? Baka naman siguro sa pagtatapon ng mga basura. Baka naman siguro yung mga plastic na nandyan, iniipon ko sa bahay, baka sinusunog ko. At dito, masasabi natin, kabahagi pala ako sa pagkasira ng ating ozone layer, kabahagi pala ako dito sa climate change na ito. O pa kaya masasabi natin na may pera naman ang gobyerno natin para protektahan ang ating mga kababayan, ang ating mga kapatid natin. Ngunit ang nangyayari, dahil pangsarili ang tinitingnan, hindi ang paglilingkod sa mga kapatid, ang perspektibo sa buhay, nandyan siyang position, ngunit ang position ito para maposes sa mga kapangyarihan, masuposes sa mga material na bagay, o worse enough, mapuposes sa pera, at ito na yung korupsyon natin. At ito ang binibigyan ng pagpapahalaga ng ating diocese ngayon. Ating pagpapahalaga, maging aware tayo. Yung ating sinasabi nating perspektibo na nalilihis na, magkakaroon tayo ng realignment. Na-align man na ang sarili natin nung tayo binibinyagan na maging sentro natin si Jesus. Ngunit along the way, ano na nangyayari? Parang iba na yata. Nagmimisa ako, nagsisimba ako, naglilingkod ako, ngunit sa aking paglilingkod, iba na yata aking pinapatunguhan. Baka hindi ako nangingialam sa mga pangyayari sa society natin ngayon, sa kapaligiran natin ngayon. At ito ang hamon sa atin dito sa linggong ito na pinapaalalahanan tayo. Siguro masasabi natin, pag ina-align natin, realign natin ang mga perspektibo natin sa paglilingkod, sa paningin natin sa ating society, baka titingnan natin yung unang pagbasa, di ba? Sa unang pagbasa natin, napakaganda, tungkol sa the Book of Wisdom, sa karunungan, na pagminsan, nandyan ang kabutihan, ang ganda ng mundo natin, ang ganda ng kapaligiran natin. Ngunit,
Na-possess tayo sa kagandahan ng mundo, nakalimutan natin ang lumikha sa mundong ito. That's why sinasabi ng unang pagbasa natin, mga hangal. Manghangal kayo. Tinitingnan lamang dito ninyo ang kagandahan ng mundo, ngunit hindi ninyo na-recognize ang gumagawa dito. That's why may misa tayo, may Eucharistia tayo, para maging sentro natin ang Diyos sa buhay natin. Dahil ang Eucharistia, walang iba sa wikang Latin ay pasasalamat. Sa mga biyaya na tanggap natin, sa kagandahan ng mundo natin, unahin natin ang Diyos. Panginoon, salamat po. At kung binibigyan natin pagpapahalaga ang Diyos, mapabigyan din po natin pagpapahalaga ang pagpapangalaga sa ating lipunan, sa ating kalikasan natin. Ngunit pag ang sentro sa ating perspektibo ay yung mga bagay lamang dito sa mundo ito, nakalimutan natin ang Diyos, nandiyon yung paging makasarili natin. Titingnan natin sa Genesis story. Ang Genesis story baga, may dalawang bahagi doon. Ang unang bahagi sa paglikha ng Diyos, yung pang-anim na araw, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang makamay. Makamay ng Diyos, hindi ang ating makamay at hiningaan tayo. Kawangis at larawan tayo ng Diyos. Ngunit, pag yun lamang ang sentro natin, sabihin natin, kawangis at larawan pala ako ng Diyos, likha pala ako ng makapangyarihan pala ako. Ay sa ganung paraan, dahil makapangyarihan ako, may kapangyarihan akong gagawin kung anong gusto ko. Gagawin kung anong pagsira ko, kung yan ang nakikita ko, pagpuputol ng mga puno, pagbabaso, pagtatapon ng mga basura, gagawin ko yan dahil makapangyarihan ako. Walang makapagdiktas sa akin. Ngunit hindi nagtatapos doon ang creation story. Nung likha ng Diyos ang tao sa kanyang makamay, ayon sa kanyang larawan at kawangis, at hiningahan niya. Hinga din po tayo ng Diyos. Pagkatapos ang sabi ng Diyos, ipagkatiwala ko sa inyo. Hindi sinasabi ng Diyos, ibibigay ko sa inyo. Ngunit sinasabi niya, ipagkatiwala ko sa inyo ang mga bagay nito. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Napakasarap po kung tayo pinagkatiwalaan. Kung alalahanin natin, sabihin natin, Panginoon, ang importante, ano ba ang importante? Ang gift o ang nagbigay ng gift? Ang regalo o ang nagbigay ng regalo? Pag minsan nakatutok lang tayo sa regalo. Dahil nakatutok lang tayo sa regalo, lalong-lalo na, pag hindi natin ginagustuhan ng regalo, tinatapo natin, hindi natin pinapahalagahan. Ngunit, pag nakasintro ang ating perspektibo, ang ating pananampalataya sa isang Diyos na nagbigay ng regalo, na walang regalo kung walang nagbibigay, at ang dahilan kung bakit pinagkaloob niya ito, walang iba kundi sa kanyang pagmamahal. Sabihin natin, wow, ang sarap pala, Panginoon, pinagkatiwalaan mo ako dahil minamahal mo ako. Dahil minamahal mo ako, ang tugon ko dito ay pagmamahal din. Ang pagmamahal na ito ay isang pag-alaga din sa kalikasan. Hindi ko pala sisirain dahil tagapag-alaga lang ako dito. Diba? May isang ebanghelyo, the Gospel of Matthew and Luke, na sabi ng ating Panginoong Diyos, ng Panginoong Isus, manalangin kayo sa isang Diyos na may-ari ng aanihin. Tinatawag kayo para magkabahagi ng aanihin. So, ibig sabihin, sa aanihin, tinatawag ka para magkabahagi sa aanihin. Hindi ikaw ang nagmay-ari ng aanihin. Hindi ikaw ang nagtatanim. Hindi ikaw naghasik sa binhi. Ngunit binabahagi, pinagkatiwalaan ka para magkabahagi sa aanihin. Ibig sabihin, nandyan na yung mga aanihin. Nandyan na. Hindi ka na magpapagod para magtatanim, kundi maging kabahagi ka sa selebrasyon. Dahil sa mga ating mga kapatid na mga farmers, mga magsasaka, ang pinaka-the best na kanila, napakasayang buhay nila, ay yung selebrasyon ng pag-aani. Kasi nandyan na. Nandyan yung product sa pagpapagod. Nandyan na ang product sa mga biyaya ng Diyos. Naging kabahagi ka na lang. Ngunit sa atin, pag inaangkin natin, kung may-ari ng anihin na ito, angkinin ko to, naging self-centered tayo, naging greedy tayo. At that's why nandoon yung corruption natin. Nakakalimutan natin na itong lahat ay mga biyaya ng Diyos. Yung perspektibo natin, i-realign natin na yes, Katoliko ako, yes, Kristiyano ako, nagpupuri ako sa Diyos. Ngunit, sandali muna, na-realign ba yan ang buhay mo ayon sa diwa ng Diyos, sa diwa ni Kristo? Isang Diyos na hari sa mga hari. Sinasantabi niya ang kanyang posisyon. Sinasantabi niya ang kanyang title para
para samahan tayo, maging slave, maging alipin. Hindi maging isang ano lang, katulong, kundi isang slave. Para iangat tayo, iangat ating nasirang karangalan. Hindi kaya sa pagtugon natin sa pagmamahal ng Diyos na nagbigay sa ating regalo, isang pagtugon din ng pagmamahal para iangat natin ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Mga kapatid, sa ating ibanghilyo ngayon napakaganda dahil it's all about possession. Anong possession mayroon si Jesus? Unang-una, si Jesus ay bago siya tumawid sa ibang ibayo, nagpapagaling siya, nagpapakain siya sa mga tao. Talagang pagod na pagod si Jesus dito. Ngunit, hindi siya naging possessed doon. May time siya na sandali muna, ang buhay ko ay hindi lamang para dito. Diba? May isang party din sa Ebanghelyo na gusto ng mga tao na gagawing hari si Jesus. At tumataka si Jesus dahil hindi ito possession ko. Ang possession ko ay pagbabahagi sa salita ng Diyos, hindi lamang sa buhay, hindi lamang sa lugar na ito, hindi lamang sa particular mga tao ito, kundi sa iba din po. At yun nga, pag tayo'y possess sa mga bagay na ito, sa mga material na bagay na ito, hindi sinasabi ng Diyos na hindi niyo ito kailangan. Ang sinasabi ng Diyos na i-prioritize natin siya at ang lahat ng bagay ay may kalalagyan. Ang kaso lamang iba yung priority natin. That's why, pag minsan, aburido yung ulo natin, hindi tayo makakatulog, dahil yung possession natin, na-possess tayo, na-attach tayo sa bagay. Ngunit si Jesus, dahil hindi siya possess, tulog na tulog siya. Mahimbing na himbing siya. Kahit pa sa mga alon sa buhay, kahit pa sa mga uno sa buhay, tulog na tulog siya. Itong mga alagad na expert sa pangisda, dahil possess na possess sila sa mga pangamba ng buhay. Possess sila, ang daming kinakabalahan. Sabi nila, Jesus, magising ka naman. No, nakalimutan nila na sa pag-ahon ng buhay, sa mga alon ng buhay, unos ng buhay, kasama nila si Jesus. Na hindi sila pababayaan ni Jesus. At ito yung possession ni Jesus. At ang possession ni Jesus ngayon, nakita niya, ginigising siya, nung malaking alon, malalakas na hangin, pinatahimik niya ito. Yung possession niya ay para pakalmahin. Ginagamit niya ito para sa kanyang mga alagad, sa pangailangan ng kanyang mga alagad. At dito mas sinabi ni Jesus, ang liit ng inyong pananampalataya. Ang liit ng inyong pananampalataya. Ang pananampalataya natin, isang pagtugon sa isang Diyos na mamahal sa atin. Ang pananampalataya natin, yes, nandyan yung hirap, nandyan yung mga challenges. Ngunit alam natin, pagkasama natin ng Diyos, na nandyan siya kasama natin, ang lahat ng bagay ay may kalalagyan. At sa isang awitin niya, yung You are the vine, I am the branch. Draw me near, in you I stand. Every breath, my life depends on your grace that never